libre na yung embalsamo, libre na yung pagpapalibing, pagkatapos makapagbigay pa kami ng sariling pera namin Sa mga naiwan. para sa naiwan. Si Mike naman, matagal nang merong intensyon. Dahil kasi, pagka may mga kapitbahay tayo, makita mo, ang laki-laki ng bahay. Baka ginastosan ng 20 milyon yung bahay. 30 bilyon. Pero, alam nung kapitbahay, mayaman siya. Pero ang pera lang nila sa bangko na nakatabi, 20 milyong piso. Paano pagka nagkaroon ng cancer? Ang nangyayari, Ubus. sa kagustuhan lamang ng pamilya na maisalba sa ugali nating mga Pilipino, mauubos yung 20 milyong pisong nakatabi, maisasanla pa yung Bahay at lupa. bahay at lupa. So, akala nung mismong kukunan na serbisyo, mayaman to. Sisingilin ngayon ng 1 milyon. 800,000. Tapos papatawarin, sasabihin, less 50%. Walang-wala na yung mga tao. So, doon, lalapit sa amin, kumisan, perang-pera namin, 100,000, 200,000. Pagkakapos sila ng ganon, talagang kami tumutulong. Yung iba naman, talagang magta-tricycle driver lang, kapos at may hikaho sa buhay, sisingilin ng 60,000, Naku po. 100,000. Naku po. Hindi katulad nitong mga kaibigan ko sa Adwas na 3 hermanos, hindi sila naniningil ng ganong kalaki. May puso sila para alam nila, ito'y mahirap lang. Kaya nagkaroon ng ideya si Mayora Maika na pwede nating ipakita. Yung ideya ni Mayora Maika, may salita pa siya riyan. Nagtayo tayo ng punerarya para sa ikabubuti ng mga mahihirap na magta-tricycle, yung sinasabi natin nakakagat sa pasimano, yung Nasa laylayan po ng lipunan. yung Isang margi- kahig, isang tuka. ang tawag natin isang kahig, isang tuka, marginalized, Marginalized. member of society. Nagpa-practice lang naman ako ng English at baka mamaya hindi ako makapag-English sa kongreso. Pero magaling ako riyan. Pero yan, lalaki pa yan ang lalaki. Dahil kasi ang totoo nun, gusto kong bago ipakita yan, marinig yung salita ni Mayora Maika. Hello po, nandito po tayo ngayon sa Punerarya de Cabanatuan. Ito po ang ating stock room ng ating mga kabaong. Makikita nyo ang ating kabaong ay made of metal. Ito po ay para sa mga kababayan natin na sumakabilang buhay. Ayan. 3, 2, 1. Huwag po lang, besh. May ano pa, may inugan yung mga tao. Wala pang ganun dito. Baka mamaya may mag-tumbling tayo. Hindi pa po tapos yung Okay. Para po sa mga nakikinig sa radyo, pinapakita po namin sa monitor namin ngayon
ito pong ating punerarya at kabanatuan, pati po yung stock room po ng ating mga metal casket na kasama po si Mayora. Pinapaliwanag po. Ito ang ating mga kabao. Makikita nyo metal siya. Hindi siya wood. Ako naman, high ceiling pa yung high ceiling. Sa POJ, magkakaroon din po ng burulan sa ano po natin ng punerarya at kabanatuan. Oo, kasi nakita ni Mayor Maika nung palibutin siya ni Congressman Ria, nakita niya yung sinisingil na Serbisyo. 500,000 serbisyo. Yung atauli, 35,000 lang eh. Eh, masyado namang masakit sa tao. Ngayon, mas marami yung kapuspalad sa atin Tama po. na hindi kayang magbayad. O kayanin man yung pagbabayad, eh, nakakasakit sa bulsa. Nakita po natin POJ yun sa ginawa po nating CBMS na marami pong pamilya ang kumikita lang po ng 12,000 pababa dito po sa ating lungsod. At kung titingnan po natin itong programang ito, yun po yung target din ni Mayora. Kaya hindi po ito nakikipagkompetensya, ito po ay talagang ginawang proyekto na talagang para doon po sa mga marginalized na sector ng ating lipunan. Kaya nga ang kailangan dyan, hindi, inuulit ko, hindi natin kinukompetensya Apo. yung mga Funeral services. funeral service dito. Ang totoo nun, yung nagturo pa sa atin ay yung malaking Serenity. Apo. Sino ba may-ari ng Serenity? Eh, ang may-ari nun eh yung pinakamalaking at pinakasikat na sa Manila. Sa Manila. Yun po yung pinuntahan po ni Mayora noon ano po. Ang nagturo sa atin dyan eh si Rafi Jose. Yun ang may-ari ng ano nga ba pangalan nung kanila? Arlington. Yung Apo. Arlington ng sa Manila. Eh, pero tinuruan tayo doon sa maayos at tinulungan rin tayo mag-imbalsa mo. At tayo kumuha ng mga magagaling na gamit, magagaling na tao, mga batang tao, para naman yung mga mahirap talaga nating ayusin. Eh, dadami yan. Dahil isipin mo, as of today, from May 14, May freezer Ha? ka na. May 14, June 7 ngayon. Eh, 24 days 7 lang. Eh, uma-average na tayo ng 3 patay isang araw. Every day. Diyan. Ayan, no? Eh, masama ba yun? Walang babayaran. Hindi yung kamukha ng iba na makipag-MOA makipag-MOA sila sa Funeral. funeral service. Pagkatapos, babayaran nung local government unit yung funeral service. Services. Eh, hindi mo na alam kung ano ang namamagitan doon. Eh, kasi nga, kung 50,000 pa rin nila pinapabayaran, eh, wala rin. May kasabihan nga po tayo sa mga ganyan tubong lugaw. POJ, nakita niyo po, ang talagang nag-average po tayo ng 3 patay everyday. So, sa loob po ng 3 weeks ay naka-71. So, nakikita niyo po na talagang itong programang ito ay magiging successful in the future. Since kayo po ay congressman-elect po na 3 distrito, po pwede po kayang maibahagi yung ganitong programa sa 3 distrito? Siyempre, ang sinabi ko kasi sa atin, ang pangako ko, ako ay
Unang-una, Pakikabaka. pakikipagkapwa tao. Pangalawa, kalusugan. So, pangatlo ay Edukasyon. Edukasyon. hindi. Ang pangatlo ay Gawa. pagawaing Pampubliko. bayan. Pang-apat ang edukasyon at ang kalusugan. So, igagawa natin ng pondo para yung buong tercero distrito pagka talagang walang-wala pwede silang dito sa atin at lalagyan ko ng pondo yung naturang mga mga hirap sa buhay. Tama po. Ano? Matiga Santa Rosa ka, matiga Gabaldon ka, matiga Palayan ka, matiga Natividad ka, matiga saan ka man. Dito sa Bungabong. Tama. Kagaya din po ng ginawa ni Congresswoman Rhea sa ating pong hospital na panglungsod na nagdala po ng pondo sa ating hospital para matulungan po yung mga ikatlong distrito. So halos ganun din po POJ ano. So napakaganda po ng hinaharap ng ikatlong distrito. Lalong-lalo na po siguro pagka po nagsimula na po kayo ng June 30. Kaya nga. So, ang kagandaan yan, libre na yung kabaong, libre na yung embalsamo, libre na yung pagpapalibing. Pagkatapos, makapagbigay pa kami ng sariling pera namin Sa mga naiwan. para sa naiwan. Yun ang kagandahan yan. Ngayon, yun ang nakikita ngayon, unti-unti, ng mga tiga-kabanatuan na kita mo, 71, May 14 nagsimula. Ang laki. Tayo June 7 ngayon. De 24 days, 71 na yung natutulungan ng kabanatuan. May mga nakausap nga po ako POJ. Meron po palang mga pamilya na pinangungutang pa yung serbisyo. So paano po yun? Paano sila makakaahon? Na walang ka ng mahal sa buhay, pagkatapos may utang ka pang maiiwan. Pero ngayon, hindi na mangyayari yung mga ganong sitwasyon dahil hindi na po nila kailangang mangutang. At dahil wala naman po silang babayaran. Oh, tsaka yung may pera. Kunyari, magbuburo sila sa Mga pribado po. sa bahay nila. Ba- Kung gusto na ng mahal na casket, yung mga sinisingil lang 500,000, mura lang eh. May pera sila. Para makatulong din tayo. Dahil hindi nga natin alam kung may pera pa. Pagyayari ng cancer, pagyayari ng mga leukemia, lahat ng mga... Tama po. Kagaya po ng mga kidney patient, yung pong dinadialysis, yung una pong session yan, maganda po mga bahay niyan. Pero habang tumatagal po yan, naibenta na yung bahay at lupa, ang matitira, uupo na lang ng apartment dahil pang tustos doon sa pagka-dialysis. At buti nga, maganda ngayon ang programa ng ating PhilHealth dahil nag-expand na ang ating dialysis. Pero tama po kayo, POJ, may mga ganun pong sitwasyon talaga na naubos ang kayamanan dahil sa sakit. At tayo naman po mga Pilipino, yun naman po ang ating culture eh. Hindi po natin pababayaan ang ating mahal sa buhay. Lalong-lalo na pagka po may pinagdaan ng sakit na talagang uubos ng malaking halaga. Na pati ang mga savings ay talagang nauubos